O ito po, bakit po nasabi ni Senator Marcoleta na siya po ay ang promotor ng lahat ng ito? Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Yung nito, promotor po siya ng promotor ng pagtatangkang ikulong siya. Yung pagkakaso sa kanya ng imbentong mga kaso, ang promotor daw po niyan si Ombudsman Remulla. Okay. Sabi ni Marcoleta, alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman. Sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin na nagsabi, ito po yan, si Erwin po. Isa sa amin na nagsabi, sometimes we have to bend the law. At sumagot po ang ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi, is that right, Mr. Secretary? At ang kanyang sinabi, alam na po ninyo kung ano ang kanyang sinagot. Yes, sir. Yan po ang patunay na talagang matindi po magplano to si Marcoleta. Siya rin po yung nakikita natin na kung bakit po nawalan po ng kaso. Hindi na po makukulong itong mga naghudas dito po sa 13. Okay. Ang laki-laki ng papel nito ni Remulla, no, sa gulo na inaabot natin sa Pilipinas. Ngayon po, sa kabila po ng lahat ng yan, ano ba yung sa pagiging promotor? Yan. Alam niyo po, kahit sino po, ako hindi po ako miyembro ng INC, pero sumama po loob ko eh. No? Nakakasama po talaga ng loob. Pero maganda po itong sinabi ng INC. Tignan po natin kung tama po itong sinabi ng taga-ombudsman. Ang taga-pagsalita po ng INC si Edwil Salvala. Paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kaban ng yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donasyon. Ito po kasi yung kinakaso nila kay Senator Marcoleta, no? Yung plunder dahil tumanggap ng 75 million. Alam niyo po kung period, ganito po yan, no? Tumanggap ng 75 million. Period. Pwede pong plunder yun kasi bawal pong magregalo eh. Di po ba? Bawal pong magregalo sa isang government official. Pero tumanggap ng 75 million bilang campaign donation, lahat po ng politiko tumatanggap ng campaign donation. Tuloy po natin. Hindi naman galing sa yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Ang linaw po nang sinabi po ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Actually, yan na rin po yung paulit-ulit nating sinasabi. Kaya lang siyempre, si Badong wala namang otoridad. Kahit ulit-ulitin ko yan, wala pong bisa yan. Pero yan na rin yung sinasabi ko, di ba? Na si Senator Marcoleta po tumanggap ng campaign donation at contribution dahil siya po ay tatakbo. Kailan po naging bawal? Again, nauulit na naman yung confidential fund ni BP Sara.
Ganyan po yung play nila eh. Masama ang confidential fund ni BP Sara, pero hindi masama ang confidential fund. Hindi masama ang confidential fund ng Pangulo, ng AFP, at ng lahat ng may confidential fund. Ng lahat ng mayor, lahat ng gobernador. May confidential fund. Sa lahat po ng may confidential fund, isang tao lang po ang masama ang confidential fund kay BP Sara. Ganyan din po. Ulit. Lahat po ng politiko tumanggap ng donasyon. Wala pong politiko. Ewan ko lang kung si Manny Pacquiao, kung sarili niya lang pera yung ginamit niya pangampanya. Pero imposible po na hindi po siya nagtumanggap ng donasyon. Oh. So kung lahat po ay tumatanggap ng campaign donation at campaign contribution, bakit po naging plunder? Bakit po si Senator Marcoleta lamang yung may kasalanan? Kaya po sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ni Senator Marcoleta, selective ang justice system dito. Ang daming may confidential fund. Lahat walang kasalanan sa confidential fund. Iisa lang po ang tanging may kasalanan sa confidential fund. Lahat ng may confidential fund, bawal bulat-latin, bawal tignan, bawal busisiin kasi confidential. Si BP Sara lamang po ang tanging may confidential fund na binulatlat, na binuksan, na hinanapan ng butas. Wala pong ibang confidential fund na ginawa nila niyan. Ngayon, mauulit na naman kay Senator Marcoleta. Lahat po tumanggap ng campaign contribution. Tanging si Senator Marcoleta lang. In fairness po, baka sabihin nyo naman bakit yung sinabi lang ng tagapamahala ng iglesia ang binabanggit mo ba doon? Ito po ang katwiran ng ombudsman sa pamamagitan po ni Attorney Miko Clabano, Assistant Ombudsman. Ang definisyon ho kasi ng plunder, ito po tinatanong niya, sinagot niya kasi to si Edwin Sabala. Paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Ito po ang sagot ni Clabano, Attorney Clabano. Ang definisyon ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay pwedeng receiving a gift from any person. Yan. Pag receiving a gift from any person, masama talaga yun. Pero siya rin po nagpaliwanag, si Clabano rin. Ano sinabi ni Clabano? Sabi ni Clabano, kung public officer ka, hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganyang kalaking halaga. Hindi raw po pwedeng tumanggap ng kasing laki ng 75 million ang isang public official. Ituloy po natin yung pagbabasa. Hindi pa po tapos yung sentence. Tuloy-tuloyin po natin. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganyang kalaking halaga unless it is for the campaign. Siya na rin nagsabi, unless it is for the campaign. Maliban na lamang kung ito, ibig sabihin, kung tatanggap ka ng regalo, bawal. Maliban na lamang kung ito ay para sa kampanya. Di ba paulit-ulit kayo na campaign para sa kampanya? Ituloy pa natin. Pero hindi niya dineclare sa SOSE niya. Ano po yung SOSE? Statement of ano yung SOSE? Nakalimutan ko rin yung SOSE. Teka, tanong natin dito kay sa ating kaibigang si Gemini. What is SOSE?
Tinatanong ko lang ano ang SOSE sa eleksyon? What is SOSE? A Statement of Contribution and Expenditures. Okay. Contribution and Expenditures. SOSE. Bakit daw po hindi nilagay ni Senator Marcoleta? Pinaliwanag na po yan ni Senator Marcoleta sa COMELEC. Kasi unang nireklamo siya sa COMELEC eh. Una siyang pinagpaliwanag ng COMELEC. Bakit po COMELEC? Basta lahat ng related, lahat po ng related sa election offense, sa COMELEC po irereklamo. Okay. Ano po sabi ng COMELEC? Walang nagawang kasalanan, walang nalabag sa batas si Senator Marcoleta. Paano mangyayari na sinabi ng COMELEC na walang nilabag sa batas? Same yung 75 million na campaign contribution. Walang nilabag sa batas. Paano mangyayari na yung ombudsman sasabihin ngayon na may nilabag sa batas? Kaya po ang paratang po ni Senator Marcoleta, kaya po siya ginaganyan, no? Dahil sabi nga ni Senator Marcoleta, yung kung mapapakulong po siya at very willing naman po siyang magpakulong, hindi po siya magre-resist, hindi po siya tatakbo, hindi niya po tatakbuhan yan, magpapakulong po siya, hindi po siya magre-resist ng arrest, sasama siya ng kusa. Ano na nga? Hindi ko na naalala kung ano yung punto ko. Nag-senior moments na naman tayo. Ano yung pinapunto ni Badong? Bakit ko tinatanong? Hay nako, Badong. Ayun. Sabi ni Senator Marcoleta, ang promotor po nito ng gusto ko makulong ay si Boying Rimulya. Ombudsman nga eh. Ngayon, bakit gusto siya makulong? Sabi kasi ni Senator Marcoleta, yung pagpapakulong sa kanya, hitting two birds in one stone. So yung akto po na pagpapakulong sa kanya ay dalawang manok po ang tatamaan. Dalawang ibon po ang tatamaan. Una po, pag siya'y napakulong, libreng-libre na po sila na kahit hindi na po mag-imbestiga. Kasi may effect po to, magkakaroon po to ng epekto sa mga kapwa niya senador. Lalo na po yung mga senador na may nakabinbin na kasuhan, no? Ano po to? Wala na pong parang tutuldukan na talaga ng Senado yung investigasyon dito sa flood control. Kasi yan po talaga punot dulo eh. Gigil na gigil po sila kay Marcoleta dahil si Marcoleta lang po yung totoong gustong mag-imbestiga ng flood control. Yan po yung una. Ikalawa po, two birds in one stone. Yung pagpapakulong po kay Marcoleta, mapipigilan po yung paglahok niya sa impeachment. At si Marcoleta po ang isa sa pinakamatalino nating senador sa kasalukuyan. Mapipigilan po siya magsalita sa impeachment yung mga kaya niya po sanang punahin dahil maalam po siya sa batas. Mapipigilan po siya, mabubusala, nakakulong eh. Kung mapapakulong siya, matutulad siya kay Jinggoy na hindi po sila pumapayag na maging kabahagi. Ayaw po nilang pumayag na mula sa kulungan magkaroon po sila ng
mga gumamit ng teknolohiya para po maka-attend sa hearing ang mga katulad ni Jinggoy, at kung sasamain ay maisasama si Senator Marcoleta.